Maiinit at mga nagbabagang chess balita sa buong mundo. Makibalita tayo, game number 7, nagkapisakan na naman po, Juwen, Jun, and Tan. Grabe, talagang pisakan ulit sa Sicilian Battle. At sunod natin ang balita sa Reykjavik, naglalaro dun si Meow Meow at ang ating first woman grandmaster, Janelle Freina. At pagkatapos nun, maki-update tayo sa finals game 1 between world number 1 Magnus Carlsen at Hikaru Nakamura sa ongoing big time na freestyle tournament. Yan po ang laman ng ating videos. Samahan niyo po akong pag-aralan. White dito si world champion at tumira ng E4. At again, Sicilian na naman si Tan. Talagang gusto ni Tan laban na kasi kailangan na niyang humabol 4-2 ang score Pero nag-bishop B5, tinirahan ng Rosolimo, Neshmet Dinob attack variation. Tingnan natin, iniba ni Ju. At nag-knight GE7 para kung capturein man ang knight, hindi na madodouble, may kahalili, at nag-D4. Ayun. Kombinasyon ng Rosolimo na naka-D4, open Sicilian. Takes. At nag-queen b6, pinuwersa na ni Tan na talagang kailangan mag-react na yung knight O kinapture na yung knight. Kumapture ng pawn at bishop d3, knight g6 para pakawalan ang bishop at makapag-castling na. At nag-c4, ayun. Maroxy bind formation ang ginamit dito para kontrolin ang d5. Bishop e7, knight c3 develop, castling at nag-knight a4, okay. Medyo kakaiba to, no? Kasi kung ako ang titira dito, parang mas gugustuhin ko mag-develop muna Kasi nagalaw na yung knight pa rin ang ginalaw. Queen C7, nag-C5. Yun pala ang linyang gusto dito ni Ju. Para talagang hindi makapush yung D6 or yung D7. Kung mag-D6 man, kakapturein, magkakaroon ng isolated C-pawn. Yan ang mga malalalim na discarding positional, mga kamatsas. Pero dini5 pa rin ni Tan, bahala na. O basta lang wag manikip yung ipit kasi yung D7 at inenpasan capture na. Takes Queen H5 at yan ang novelty. Ang idea niyan mga kamatsas para depensahan yung nakatret na pawn. Novelty ang Queen H5 dahil ang old lines ay H3 at G3. Ayan, sa mga nagtatanong po ng kung nasan ba ang bagong tira na hindi pa naitala sa libro. Okay, Queen H5 by world champion at nag-rook b8, pressure sa b-pawn, agad namang nag-react para depensado na, nag-rook d8, ayan, may sacrifice sa h2, yan ang idea, tapos makukuha yung bishop, kaya agad na dinipensahan, nag-rook b4, yan ang medyo kakaibang tira, rook b4, ano plano niyan? Mag-rook d4 ba para magkaroon ng potential battery? Bishop b2, pinigilan, kinontrol ang d4 square. Yun nga lang po, naiwanan yung f4, kaya nakalundag ang knight. Bagay na gusto talaga ng computer engine kasi may ganun. Takes bishop a6. Okay, teka muna para mas maliwanag. What if bishop takes h2 check? Magkiking h1. Ayun, dito ay kung capturing ito, may queen takes d3. At halimbawa, dahil mag-g3 yan, kukulungin ang bishop. Halimbawa, iuwi natin, bishop d6, may rook d1. At kung mag-bishop e7, magbi-bishop a3. Ang layo. Ang layo pero losing ang black. Kasi kung bababa yan, may ganun Takes, tapos pag kinapture, may check doon sa dulo mga kamatsas. Mamamatsa sa back rank. Ayan ang ibig sabihin. Okay? Balik tayo mga kamatsas sa after rook takes d3, kaya nag-bishop a6 lang at hindi tinagpas. At dito nag-rook d1, bishop takes h2. Ayun, bumigay pa rin. King h1 and bishop d6. Takbo. Okay, teka muna. 6 pawn sa black, 1 pawn down, maliwanag si Ju. Queen c3, threatening matchas doon. At nag-bishop f8, depensa knight c5. Ayan, okay? Rook b6. Dito kasi mga kamatsas, baka mapaisip kayo ba't di kinapture at hindi talaga pwedeng capturein may matsas. Obligadong gumalaw ang tore. Okay? At nag-queen e5. Ayun ang mga diskartihan. Grabe yung queen e5 na yun At napilitang umiwas si Tan. So accurate naman. Kasi dito mga kamatsas, kung kakapturein ito, may bishop takes e5.
Okay, tutukan ng tore. Halimbawa, capturein, meron kasing back rank. Pag kinapture yan, may check dun sa dulo at aatras, then bishop d6. May back rank weakness kasi ang black eh. Okay, kaya pero yung position halos equal lang kasi magiging opposite colored bishop naman eh. Yun nga lang po, psychologically, dahil 2 pawns or 2 pawns, 2 points up na, naging pawns, 2 points up na, eh naghahabol sita ng balagba, gulo-gulo, mapilit niya hanggat maaari. So, nag-queen e7 siya at nag-rook a, c1. Grabe talaga, parang one piece down kung titignan, ano? Pero di makapture, nag-rook b5, threat sa knight, kinapture na ang tore, capture, at nag-queen d4, queen to queen, at nag-queen h4 check, ayun. Bugso na ng ano yan eh, ng kapipilit, gustong pilitin mga kamatsas. Kaya natutulak sa ganyang mood or mode, ano? Dito kasi kung ka-capture, wala, may bishop, eksakto talaga. Oh. King g1, bishop c8, iniwas dahil po nakahang, at nag-e5. Hamon na naman ng queen to queen si Ju. Talagang. Pero yung e5 bali, dapat daw a4. Atakihin yung tore, babalik rook b8 tapos queen e5. Yan pala mas malakas. Pag pumunta sa sulok, iwas by queen c7. Ayan, etc. etc. Pero yan po ang dapat daw and accurate. Ipitang black doon, ano? O, e5, balik tayo. Queen takes d4, bishop takes d4 at nag-a5. Nag-f4, okay, at nag-h5, pasingaw na rin sa back rank, at nag-king f2. Ayan, kanya-kanya ng takbuhan ito kasi endgame na, di ba? King must be active. At nag-g5, ayan, para punit-punitin ang solid pawn structure. Nag-knight e4 lang. Takes, and nag-bishop b7. Ayun, dinipensahan lang naman ni Tan pero hindi nagustuhan ng computer. Dapat daw ay a4. Ayan, mga kamatsas. Yan ang mga binibiling tira na dapat nating matutunan yung mga ganyan, no? Pamigay yung C6, pamigay yung A4. O, halimbawa, sige, para makita natin, rook takes, bishop B7, may ganun, no? Tapos mag-rook B6, tapos capture, a takes B3, a takes B3, tapos H4. Ayan. Yun nga lang mga kamatsas, papabor na naman ito kay world champion. Kasi, di ba, first to make 6.5 points eh. Game number 7 na to. So ayaw ni Tan ng tabla, ayaw niya talaga. Ramdam na ramdam ko dito. Naghahanap siya ng mga balagbag, kumbaga maaari. Bishop B7, yun nga lang, grabe kagulang talaga ni Ju. Ang gulang. Wala na obliga. Kasi po kung iiwas, diba? Kung iiwas, parang pwede na nga yung knight D6 eh. Knight D6. Oh, yun yung sa akin ha. Pero sa computer kasi rook D1. Mas malakas. So, kasi pag nag-bishop c7, may ganun eh. Grabe talaga. Kaya napilitan si Tan. Takes. Nako, lumalabas bishop versus strong knight. King g7, another bad move na naman. Dapat daw po ang tira is a4. Grabe ang a4 na yan. Kahapon pa pala. Pinapatira. Pero losing na rin. Feeling ko, hindi na rin kakayanin. King g7, King g5. Ayan, natakam naman dito si Ju na kuhanin yung h5 na dapat daw ay a4 na. At kung mag-rook b4 check, king g5, saka palang gaganon. Parang nakakatakot ah. Hindi naman kakapturin. And then, yung bishop kasi, barado. Parang bad pawn. Nagmistulang po ng bishop ni Tan. King g5, balik tayo. Nag-bishop a8. Wala na. Wala nang maisip siguro si Tan. Talagang yun na lang ang magalaw niya. Pero a4 pa rin po talaga. Grabe ang a4 na yan. Pag kinapture ng knight, may pawn, may rook takes pawn. Pag kinapture naman ng pawn, may baba, rook b2, gulo-gulo. Grabe talaga. Pero nag-bishop a8. Pitas ng pawn. Rook b8. Rook c4. Check. King g4. Rook h2 and king g3 at nag-rook h5 at dito po nag-rook g4 check. King f8 at nag-rook a4. Okay, nilagay muna ni Ju yung king doon dahil hindi pwedeng capturein, may double. Nag-king e7 capture and rook takes e5 at dito po so kung ka-capturein nyo may sabayan din ng rook takes knight. Yun nga lang, paki-guess nyo po ang napakagandang ginawa dito. Ang ganda nung ginawa eh. Sige po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start!
Maraming salamat po. Nag-rook A7 check muna. Okay, at pag bumaba, capture yung bishop with check. Makakaligtas yung knight, one piece up. Pag nag-king F6, knight D7, double. King D6, yun nga lang, mayroon palang silent B4. Ang bishop ay nakahang, may threatening matchas pa. Automatically resign dito po si Tan. Grabe, no? Ano na score? Naku po, 5-2. Tambak. O, baguhin na natin yung score dito. Susunod po natin kay Meow Meow ha. Antabay lang po, wag po kayong aalis muna. O, ang score na ay 5-2. 1.5 na lang ang kailangan ni Ju para ma-retain ang kanyang World Championship title. Makakabawi pa ba itong si Tan? Kumbaga sa basag-basag na loob nito, parang feeling hopeless na to mga kamatyas. Ang hirap ng makarecover niyan. Grabe oh. 1.5 na lang. Okay, ngayon, sunod natin. Laro ni Meow Meow. O, kamusta ba ang kanilang round number 6? O, tingnan natin. Black dito si Meow Meow at ang kalaban niya ay mismong taga doon, taga Iceland. FIDE Master Gislason Gudmundur. Tumira ng D4, Knight F6 si Meow Meow, Knight F3, at nag D5, C4, E6, approaching Queen's Gambit pero nagkatalan. Ayan, isa po sa mga makunat na ginagawa ng puti. At kumapture sa C4, check muna para bawiin kagad yung pawn. O, nabawi na, nag B5, at ay nako, kakaibang variation ni Meow Meow na naman. Dito kasi ang laging ginagawa, ito, yan ang number 1. Pangalawa yung C5. Pangatlo yung Knight C6. Pangilan yung B5. Pang-apat. Pambira talagang linya ng batang ito, no? Queen C2 at nag-Knight A6. O, paatake palagi. Hindi pinansin dito ni Mr. Gudmundur at ayun, C5. Basag sa gitna. Knight E5. Ayan na, sinabayan na ni FM at nag-rook C8. Talaga nga naman oh. Bishop B7 may Knight B4. Nagka-sling. Pinakain yung pawn. Kinain nga ni Meow Meow. Sugod ang sugod. Queen D1 at nag-Knight B4. Ayun, magda-Knight C2. Knight A3. Okay, para masuportahan. At nag-Bishop C5. Novelty na mga kamatyas. Okay? Tingin ko safe novelty kasi ang old line ay Queen B6. O, pero halos ganun pa rin ang evaluation bar. So, ibig sabihin, good move yung novelty. Bishop C5 para wag ipabawi kaagad yung pawn sa D4. At nag-Bishop G5. Anong idea? Pag nag-castling, may capture dito o kaya sa D7. H6. Bishop D2. Knight D5 para extra support dito. At nag-rook C1, Queen E7, Queen B3. Okay, parang may nakikita na akong kakapture dyan. Capture, tapos sacrifice, takes, and then, ayun, makukuha yung bishop sa B4. In A5 ni Meow Meow para talagang siguradong nakapako ang knight sa B4. Uy! Ano kinain? Nagulat ako ron Kinapture, pinagpalit ang fianchetto bishop sa knight. Mga pa-sequence ni Meow Meow oh. Uy, grabe, nasobrahan na, wala na, nawindang na dito si FM. Nawindang, teka muna, blunderacious oh. Di na ako sisigaw Gabi na po, alas 12 na ako nag-record ngayon Kakarating lang kasi. A4, dapat daw Queen F3. Tapos kakapture ng knight. And Queen D3. Yun, mga threat. Mapayapa pa yung evaluation bar di ba? Pero, dahil nag-rook takes, pinakain ng Reyna, kinain talaga ni Meow Meow. Hindi kaya nakalimutan yung Reyna na nakatutok? Hindi, long game to. Face to face pa nga to Sinadya? Yung sinadya sigurong mag-exhibition. Kasi may capture dito. Kaso, paano kung capturein yung Torre? Yan ang nga ginawa. Okay, nakapin. Tapos, genius si Meow Meow. Yun ang hindi nakita ni FM. Akala niya parang
talagang nakapako yung Tory dyan, yung pala, ibabalik lang. O, binalik. Eh di quality up. O yan, Karpov principle. Naalala ko yung sinabi ni Karpov sa libro niya. Sabi niya, paglamang siya ng quality at naramdaman niya paglamang siya ng pyesa, naramdaman niya parang hirap pa rin, complicated pa rin, ibabalik niya yung material advantage ng kalaban. O. Pero ito kasi binalik yung queen pero lamang pa rin. Ayan. Yun ang mga principle ni Karpov nung araw binabalik niya yung material pero lamang pa rin siya sa posisyon. Hindi na ganun kalaki ang lamang sa material nga lang. Hindi naman complicated, di ba? O ayan, Knight C2 tapos nag D3. O sinimplihan lang ni Meow Meow ang mga bagay-bagay. O takes. O simple lang, di ba? O pahinga ka agad Pahinga na. O wala. O, pitas-pitas. Grabe. Ang galing ni Meow Meow dun sa ginawa niya. O, wala na. Pagka ganito, wag na lang mag-blunder ang black. Hindi matatalo na yan. O, wala na. Gulang na rin. Palit-palit O, parang yung ginawa ni Juwen Jun kay Tan. Diba? Palit-palit hanggang dulo O, exchange and King D6. At dito po, kitang-kitang napakalinis naman ng posisyon ng black. Walang gulo-gulo ang puti. Isinuko na po ni FM Gudmundur ng Iceland. Ayan. Okay, congrats kay Meow Meow. At silipin naman natin ang kay Janelle. Actually po mga kamatsas, ang naging laro niya ay tabla ni Janelle. Yun nga lang, ay siguro po hindi naka-digity board yung gamit nilang board. Kaya hindi ko alam ang tinitignan ko tabla yung laro. Walang moves kasi po hindi nakalista. Siguro medyo limited lang yung number of digity boards. Hindi lahat digity boards. Kaya hindi natin alam yung laro ni Janelle. Okay? At siguro i-analyze niya yan sa mga future videos ni Janelle. Alam ko nag-upload din siya ng mga video sa YouTube. Ayan, so abangan nyo na lang po. Pero tabla siya. Okay? Ayan, ang leading ay si Chucky. Grabe si Chucky, dumiretso. 5.5 points. May asim pa rin si Chucky Board 1 na siya at ang kalaban niya ay si Parham Magsudlu ng Iran. Okay, at yan po ang mga maglalaban-laban sa top. At si Miaoyi, pang number 9, ang makakalaban niya ay si GM Dennis Kadrik. Okay, yan, kaabang-abang ito. White si Meow Meow. At pang ilan si anong board at sinong kalaban ni Janelle. Ayun, pang number 46 po si Janelle. Ang kalaban niya ay si Uwe RNDT. Ayan, 1956 ang rating. Ayan, sana manalo si Janelle para umangat-angat siya ng standing. At ngayon naman, eto na yung finals between Magnus Carlsen and Hikaru Nakamura. Nagkita na po talaga sila sa finale sa knockout stage. Game 1, nagkapisakan kagad sila. Kanino kayo? Kay Magnus o kay Nakamura? Okay, aralin natin. Yan po ang kanilang randomized position. Grabe yung queen, nasa dulo. At knight lang ang tumama sa real chess at bishop. Ayun, 2 pyesa ang tumama sa real chess. Yung iba, randomized na. Okay, tingnan natin. Nag C4 si Magnus. Kumbaga sa chess ay English opening. At C5, symmetrical English. Knight C3, Knight C6, Knight F3, E5. Okay? B4 by Magnus. Pambihirang B4 yan. Magnus Gambit na ba ang tawag dito? At inaccept ni Naka ng Knight. Bumawi sa E5. Yun ang purpose Pero teka muna mga kamatsas, what if C takes B4? Magda Knight D5. Okay, so may threat doon. At halimbawa, mag G6 para depensahan, mag D4. Ang lalim. May check doon, Nakita nyo yung lalim kagad ng Fischer Random, Opening pa lang, may lalim na. Ayan, okay? At pinatutunayan ng evaluation bar na gusto ng computer engine ang tirang B4. Grabe. So, parang lumalabas. Good move kagad yung B4 Knight x B4, Knight x E5, and nag-G6 na si Naka. Okay, threat yung Knight. D4, dinipensahan. So, may check doon. At nag-castling. Ayan. Again,
Okay, dahil online ito, yung king ko, touch ko lang sa tore, and real chess castling. Okay? Knight G4, susundot doon sa H6. Bishop G7. O, teka muna, mga kamatsas, nalaliman na naman ako. What if bishop takes D4? Magro-rook takes D4. C takes D4. Knight D5. Tapos knight C6 para depensahan ito. And magbi-bishop to E3. Hindi pwedeng capturein. May knight H6. Mati kambing, no? Grabe, parang mas malalim yung freestyle talaga. Sa bagay kasi wala kasing opening theory kaya mas mahirap. Para sa akin ha, mahirap na ang chess pero mas mahirap pa ang freestyle. Mas mahirap. Mas malalim siya. Okay, balik tayo sa bishop G7 at kumapture sa C5. Mapapatitig ka talaga palagi, no? D5. Okay, may threat doon. May tempo threat. Knight H6 check. King H8. At nag-G4. Yun ang mga, teka muna, grabe yung G4 Grabe yung G4. Tira ng computer engine, oh. Ang lupit naman ng G4 na yun. Hindi kasi pwedeng capture nakapin yung tore. Grabe, gracious naman tong G4, ano? Grabe si Magnus. Bishop E6. Capture sa D5. Knight takes D5. Okay, kasi nakapin nga. Bishop takes. Bishop takes. And nag-bishop B2. Okay, hindi makapture to kasi may capture dyan with check pa. Nag-bishop E6. G5. Yun din ang purpose ng G4 para pag G5, suportado, may pang-suporta sa knight. Okay. Queen takes D1. Queen C8, threat ang pawn. May check pa dito. Rook G3. Queen takes C5 at knight E4. Okay. Ito po long game to ha. Time control nila mga kamatsas ha. Kaya talagang mabigatan talaga. Knight E4, threat ang queen. Queen D5, hamon queen to queen. Tinanggap naman ni Magnus at may knight F6. Ipit-ipit, pit-pit. O, capture doon. Rook A3, Bishop E6, and Rook takes A7. Okay, yung B7 weak no? Grabe, pilipit yung mga pyesa ni Naka. Knight D6, F3. Mag-E4. Rook C8, Bishop E5, Knight F5, takes, and takes. Okay? So, lamang na ng isang pawn dito si Magnus. Grabe yung bishop, oh. Ang pangit ang bishop ni Naka. Ipit. Ay, nako, ito pa isang malupit. Lahat ng tira ni Magnus talaga. Kainda-inda. Iindahin mo talaga, di pwedeng hindi eh. Oh, King G8, King F2. Okay, opposite colored bishop pero medyo masama po yung position ng king sa ilalim. Okay, King G3 muna. So, pag chumek kasi doon, anytime may harang naman. Kaya, nag-King G3 lang. Kinapture, sacrifice na para makahinga. Bishop G7, okay? F5, Rook B7, threatening Bishop D4, discovered check. Nag-F4 check, baba. Check ulit, baba. Bishop A2, and check. Ayun, dito po nag-resign si Naka. Bakit? Kapag nag-King G8, mag-H7, at kapag nag-King H8, may Bishop to dito, D6. Ay, oo. Threatening match sa E5. Sugswang, walang pamigil. Grabe, Magnus, ang lupit. Yung sa opening niya, yung B4 niya. Akala mo, pinag-isipan or pinaggandaan ng matagal na panahon no? Pero parang feeling ko, in-over the board lang ni Magnus Ayan, 3 games po ang inanalyze natin mga kamatsas. Ano pong masasabi nyo sa mga inaral natin? Lapag nyo lang po sa comment section below ang inyong mga saloobin, komento. Ang munting yung komento ay makakatulong po sa pag-promote ng ating videos. Kaya tulong nyo na po sa ating channel ang inyong munting komento. Ano ba ang masasabi nyo kahit ano? And pag may lumabas pong ads, kahit isa lang, para nyo lang hanggang dulo, malaking tulong na po yan sa ating channel. Maraming salamat mga kamatsas! Thank you so much po. Kahit medyo matagal ang videos natin, tinatapos nyo. Thank you. Magkita-kita pa tayo sa mga kaabang-abang pa at susunod pang chess updates.